Pero minsan ba naisip mo na sana hindi na lang ako naging selfless? Para rin naman sa pangarap ko. May isang beses na nagparaya ako, pero hindi ko pinagsisihan yun kasi alam kong lahat ng naglaro doon gusto rin nila. At nung dumating na rin sa puntong kailangan mo na rin isipin yung sarili mo, ginawa ko rin yung parte na yan, na inisip ko rin yung sarili ko bago yung iba. Pero nung mga panahon na nakikita ko naman silang nahihirapan, nanghina naman yung puso ko, madaling, kumbaga, malambot lang po, parang ganun. So, sinacrifice ko po yung bagay na yon para po matulungan sila. Sunod na sumalang sa tanungan si Yen. Oh my God. Yen, marami na tayong pinagdaanan dito sa loob ng bahay. Naging kapansin-pansin lang na parang umasa ka lamang sa sasabihin ng iba at medyo naging sunod-sunuran lalo na pagdating sa mga tasks. Sa tingin mo, paano ka talaga nakatulong sa buong bahay? Sasagutin ko yan, Gwen, ng buong puso. Ako kasi yung taong, kapag alam ko yung diskarte nila, na alam kong makakabuti yun dahil, kumbaga, alam kong yun yung solusyon sa task na yun. Kaya kong sumunod kasi alam ko sa sarili ko na yun yung tama at alam kong makakabuti yun para matulungan yung isang task. Mas okay bang maging follower ka na lang all the time? Wala ka bang tiwala sa sarili mo tsaka sa mga diskarte mo? Hindi ako, kumbaga, ganong tao talagang iisipin mong madaling makaisip, magdiskarte at inaamin ko po yun. Alam natin na yung pagiging selfless ng isang tao, magandang trait yan. Pero minsan ba naisip mo na sana hindi na lang ako naging selfless? Para rin naman sa pangarap ko. May isang beses na nagparaya ako, pero hindi ko pinagsisihan yun kasi alam kong lahat ng naglaro doon gusto rin nila. At nung dumating na rin sa puntong kailangan mo na rin isipin yung sarili mo, ginawa ko rin yung parte na yan, na inisip ko rin yung sarili ko bago yung iba. Pero nung mga panahon na nakikita ko naman silang nahihirapan, nanghina naman yung puso ko, madaling, kumbaga, malambot lang po, parang ganun. So, sinacrifice ko po yung bagay na yon para po matulungan sila. Bakit sobrang hina ng loob mo, lalo na pagdating sa mga task tapos challenges? Bakit ang bilis-bilis mo yan sumuko sa isang bagay? For example, yung race to 8 ni Shuichi, alam mo na nahihirapan si Shuichi, bakit nasabi mo na ayaw mo nang lumaban? Yung parang tinatanggap mo na lang na talo ka, parang wala ka na magagawa. Sinasabi ko po yun kasi gusto kong ilabas kung ano yung nararamdaman ko. Pero kahit kailan po, hindi ko ipinakita sa action ko na sumuko po talaga ako. Siguro sinabi ko na, oo, gusto ko nang sumuko, pero kahit kailan, nung panahon na yon, hindi ko pa rin tinigil yung laban. Patuloy pa rin po akong lumaban para po maipanalo yung sinasabi niyong race to 8 po namin ni Sho. At Yen, sa mga biro mong binabato sa harap ng mga housemates upang sila ay mapasaya, meron ka rin nga bang mga sinasabi sa kanila ng patalikod? Yung sinasabi ko kasi minsan na patalikod, kumbaga, yun yung nakikita ko na kakaiba sa housemates na yon at gusto ko siyang i-express kung ano yung nakita ko. Pero para sa'yo, hindi ba mas magandang ikompronta mo yung isang tao sa nagagawa niyang mali kaysa pag-usapan to ng patalikod? Di ba pang babackstab yan, Ate Yen? Hindi rin naman ako yung perpektong tao. Lahat din tayo naging ganon. Kasi hindi mo rin naman masasabing lahat ng araw na pananatili natin sa bahay ni Kuya, wala tayong napansin sa isa't isa. At hindi rin naman ako nagtataka kung may ganon nangyaring binackstab rin ako ng patalikod. Okay, Yen, may sasabihin ako sa'yo. Masasabi mo ba nagpapakatotoo ka? Nagpakatotoo ka sa nararamdaman mo? Lalo na sa akin. Oh my God. Siguro sure ko sa sarili ko na may nararamdaman ako sa'yo, pero natatakot lang din ako na baka yung sa'yo, wala lang ding kumbaga katotohanan na may nararamdaman
ka rin para sa akin. Sinasabi kong nagpakatotoo ako sa nararamdaman mo, pero nung mga, siguro alam mo naman sa sarili mo, nung mga panahon na nagkaroon tayo ng hindi pagkakaintindihan, mas pinili ko na lang na hanggang na lang dun sa pagkakaibigan. Aaminin ko, si Sho lang po kasi yung nagpaiyak sa akin. Siya lang yung lalaking, kumbaga nasaktan ako, na napaiyak ako sa mga words, sa mga hindi pagkakaintindihan. Sa tingin mo, sa inyong apat, ni Kuya Patid, Ashley, Tan, at ikaw, sino ang hindi karapat-dapat mapabilang sa Big Four? Para sa akin, si Ashley. Kasi minsan natatakot din siya na kung ano yung iniisip ng ibang tao. Iba masyadong mababaw yung Hindi rason ko pa niya. masyadong mababaw yung rason para Or parang si Ashley sinasabi hindi. mo na naging play safe si Ashley kaya hindi siya karapat-dapat maging Big Four? Ako kasi hindi ako natatakot na kung ano man mangyari, na kung ano man maging isyong kinalalabasan po sa akin. Kasi mas pinapanigan ko kung ano yung ginawa ko yun dahil yun yung totoong Yen. Sa puntong ito, tapos na ang pagtatanong. Oh my God. Guys, wait. Nagkamali ako. Pinakilig po ako eh. Nagkamali ako sa sinabi ko. Parang hindi ko Dapat, pinakasan. ang nirebat mo, paano kung totoo yung nararamdaman ko pa? Oh, yun ang hinihintay kong Ayun yung sabihin ni hinihintay kong Jo. sabihin. Kaya nga, ano tawag yan? Overall, actually, impressed ako kayo. Naging pala. This, Tsaka finally. knowing yan na madali siyang sumuko, pwede siyang mag-break talaga. down kanina. Yes! Pero di, pinatuloy niya pa rin, di ba? At least Biyak na siya! Yes! Problemado. Oras na para ipahayag yung inyong mga boto. Talagang nagpakatotoo po si Yen. Kung anong nararamdaman niya, sinabi din sa amin lahat. Kuya, sobrang nakaka-proud po si Ate Yen, thinking na sobrang soft po ng heart niya. Tapos talagang pinaglaban po niya yung mga sagot po niya sa mga hard po na questions na binibigay po namin sa kanya, Kuya. So parang nakakapanibago po na ganun na po